Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Itinuturing na yaman ng probinsya ng Pangasinan ang simbahan ng Our Lady of Manaoag na dinarayo pa ng mga debotong Katoliko sa paniniwalang sila ay mabibiyayaan ng isang himala kapag taimtim na nagdarasal. Pero bukod sa simbahan, yaman din pala ng mga Pangasinense ang galing nila sa pagpapanday o yung paggawa ba ng mga kris, mga espada, kutsilyo at itak. At dahil nga sa ganda ng kalidad ng kanilang produkto, aba, ginagamit na ang kanilang pagpapanday sa mga pelikula sa Hollywood lang naman. Ang ipinagmamalaki ng mga Pangasinense, may precious espada. Maliit ang mga espada na naging gaano pa makilala ang Pangasinan, lalo na kami mga de Guzman, sa paggawa ng mga sword. Kung bibiyahe ka papuntang norte, isa sa mga probinsyang dapat mong pasyalan ay ang Pangasinan. Ito ang simbahan ng Senyor Tesoro na itinayo noon pang ika-18 siglo sa Calasiao, Pangasinan. Alam nyo ba, nasingtanda na rin ito ay ang industriya dito ng pagpapanday, lalo na sa Barangay Gabon, na kilala na rin ngayong pangalan ay Pandayan. Ito ang Barangay Pandayan sa Calasiao, Pangasinan. Halos lahat ng pamilya rito. Ito na ang kabuhayang minanapan nila sa kanilang mga magulang, gaya na lamang ng pamilya Marcos. Ito po ang ginagawa ng pamilya Marcos dito. Ano ang mangyayari dyan sa pinupukpok nyo yan? Kampit. Ano yun? Ano yung kampit? Kutsilyo? Kutsilyo. Magiging itak yan? Totoo? Noong araw ay kailangan pang magtunaw ng bakal para makagawa ng espada. Ngayon, molye na lamang o mahabang bakal sa ilalim ng sasakyan ang kailangan mo. Pinapainit muna ito at pinapabaga. Pinapanday ang molye para ito ay tumibay at magkaroon ng hugis ng espada o patalin na gagawin. Magkano naman ang bentahan ng isang ganyan? Tanda lang ang isang ma'am. ₱100? Matapos pandayin, ikukorte na ito sa hasaang ito. Pakikintabi naman ito. Pagkatapos, kakabitan na ito ng hawakan at gagawa ng lalagyan. Ito ang mga halimbawa ng mga espadang ginagawa dito sa Pandayan sa Calasiao. Ayan, oo. Ang ganito, ang tinatawag na samurai. Ayan, ang ganda o pati ang hawakan. Napakatalas, nakakatakot. Ito naman, ang tinatawag na kris. Na uso naman sa Kamindanawan. O, ayan ang kanyang, iba ang kanyang hugis. Ito naman ang ordinaryong itak. Yun, para sa mga matadero. Pero hindi naglaon ang mga espada na ginagawa ng mga Pangasinense ay hindi na lamang pambahay at pang-display. Naging pampelikula na din. 2 oras mula sa Pandayan ay ang bayan ng Poso Rubio. Pagdating sa pagpapanday, kilala rito ang pamilya de Guzman. 1980s ang nagsimula bilang kilala sa tawag na Basya Craft. Ako ang nagtayo nito. Kinuha ko yung 2 kong kapatid. Noon, mga pangkaraniwang patalim at itak lamang ang ginagawa nila. Hanggang noong dekada 90, isang kliyente ang nagpagawa sa kanya ng espada. Pang sinaunang panahon ng disenyo nito at malaki. At nang matapos, ang espadang likha ni Mang Boy, ginamit lang naman sa pelikulang Braveheart ni Mel Gibson. Pag isang tao lang gagawa nito, ito, 5 araw. Natatandaan nyo rin ba ang espadang ito? Sa espada ni Frodo,
Ito ang replika ng espada ni Frodo sa serye ng pelikulang Lord of the Rings noong taong 2001. Ang orihinal na espada na ginamit sa pelikula, si Mang Boy din ang gumawa. Bigatin talaga ang mga taga-norte. Malaking tulong, unang-una, ang masasabi ng director sa amin sa aming paggawa ng mga swords dahil naging kilala kami sa buong mundo. At dahil patok ang mga espadang gawa niya sa Hollywood, may mga kliyente na rin si Mang Boy na nagpagaya ng mga espadang lumabas na sa pelikula. Gaya na lamang ng Excalibur, ang makapangyarihang espada ni King Arthur sa pelikulang Excalibur noong 1981. May espada rin siya na katulad ng kay Senna, the Warrior Princess. Ang isang ito, katulad naman ng espada ni Arnold Schwarzenegger sa pelikulang Conan the Barbarian noong 1982. At para sa mga bata, gumawa na rin siya ng sariling bersyon niya ng espada ni Voltes 5. So ito yung finished product natin na pinalo na ng dyaryo. Ito ay ready for shipment, papunta ito ng Germany. Malaking tulong daw ang mga gaya ni Mang Boy at Mang Delfin sa kanilang probinsya. Kabuhayan kasi ang hatid nila sa mga kababayan. Basically, this nice business is private. It's a family enterprise. So, ang nagagawa lang, natutulong lang namin sa kanila is in the form of promotion. Ang promotion talaga sa kanila ay matibay, quality, talagang maganda ang pagkagawa at tumatagal. Dahil din sa kanila, patuloy na nabubuhay ang sining ng pagpapanday sa Pangasinan. At higit sa lahat, binibigyang karangalan din nila ang mga taga-norte. Lalo pat ang kanilang likhang patalim, hindi lamang basta nabibili, nakikilala pa sa pinilakang tabing at sa buong mundo. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na di